Yan. Yun eh, mga kapatid, salamat at dahil sa prayer, maraming nangyayari na mabubuti sa atin. Okay? So, magandang oras po sa inyo and I am praying for the Maborang family. I am always praying for the Kaalim's family. I'm also always praying for the Demata family. I'm also always praying for the Laporga family. Yes, I also commit all the Alpine Magada family in prayer. And I always pray for Sister Tess, Somera, and family and Apu. I also pray for her wish to have a mission in Tapel, Gonzaga. Yun, narinig Pastor Darwin, baka meron tayong padala doon. I also pray for the Unni and Balag Pagad family, lalo-lalo na pagad ito si Ma'am Nelly at lalo-lalo si Pastor Diyos. Ako pala magsalita kay Pastor Diyos sa Sabado sa kanyang missions conference sa San Jose Big Bible Baptist Church. Oh, I always pray for Bautista and Malan family. Also, I always pray for the Makapagong family. I always pray for the Litawa family also. I always pray for you all. Also for the Yagi and Taguba family. I will always pray for you, your children, grandchildren, and the safety of Sir Felix. Every day, I always pray also for the Pagulayan family. I always pray also for the De Leon, Tagala, and family. Ganun totoo yan. And the Darisan family, the Mata family. I always pray for the Metante family. So bilang pastor, I do that every night. And then pagising ko morning, I do that. Kasi we believe in prayer. Kasi yun naman nasabi ni Lord Jesus, di ba? Whatsoever you ask in prayer, believing you shall receive. Ay, totoo yan. Ay, sabi ko sa inyo eh. Ang dami kong natanggap sa araw na ito. Alam ni Ma'am Sobera yun. Oo, talaga. Kaya, thank you, Sister Tess. At ikaw ay nandyan sa Senior Citizens Office. Talaga. Ang laki naman pera natanggap ko sa Senior Citizen. Okay, salamat po. Talaga. God bless you, sa totoo, mga kapatid, ang bait ng Diyos. Nag-ipon ako kasi ng pang-missions ko dahil sa April, isa na natin building natin sa Istwaw. Ay, sabi ko sa inyo, excited ako dyan, Pastor Darwin, kasi hindi sa bundok. Imbitahin kita, Pastor Darwin, para makita mo pag umpisan yan. Okay? So, kayo mga pastor, magkita-kita ulit tayo dyan. Mag-appoint ka ng araw na punta kayo doon at magsimento tayo. Okay. Punta tayo dito sa verse na ito because we'll talk about the obedience of Samuel. Okay? Obedience. Awit ng mga bata nga. Sabi, obedience is the very best way to show that we believe. O-B-E-D-I-N-C. Obedience is the very best so that we believe. Ayun, okay. Unan diyan si Ma'am Banaya. Ganda pag-awit niyan sa virtual nila eh. Isama mo sa ate mo lagi ha. Okay. Tatayo sa Isaiah 1:19. This is the verse that tells us na kung obedient tayo, hindi tayo magutuman. O tingnan mo si Pastor Darwin. Tungtuwa ako diyan kasi magmula nung nag-establish yan, hindi nagutuman. Sabi nga, yung pandemic daw. Ang wala naman congregation, pero ang ginagawa niyo punta sa mga bahay-bahay, and then yung ginagawa natin dito sa Tuguegarao na we collect also. Okay, ready, read. If you be willing and obedient, tuloy niyo, you shall eat the good of the land. Totoo yan. Totoo yan. 37 years na ako dito sa Region 2. Magte-38 na sa May 30. Ay, hindi pa ako nagutuman. Totoo yan. Yes. Sabi ko na nga ba Ma'am Donna will also pray for us. Now, mag-pray na po ako. Panginoon Diyos, salamat po sa magandang araw nito na nakapunta kami sa tinatawag na early devotion for our late Brother June. Also, Lord, for the government people
who help us at DSWD. Bless them, Lord, and bless our people. Bless also the senior citizens and their works, Lord. Thank you for their service to us. And I pray that you will just continue to give them good health. Again, for my brothers, my sisters who are working abroad, like Sister Mylene, Sister Bell, Sister Lina, Brother Clive and Sister Kay, Sister Atene Anton, also for JR and Cha, also for Gerald, Aldale, Aden, Abi, also for Josel Dayan, Tobias, Edralin, and bless these who are here, Lord, those who are sick, that they will recover always, oh God, and pray that you will just undertake for each one, especially now that gasoline is rising again because of the war in Ukraine and Russia. Knowing that this will get worse, yet you are going to come and take us home. Bless our kababayan in Apayao, especially Sarah Cabrera as they prepare for the Pinagsasalikag Festival. Bless also Ma'am Nelly, only because, Lord, being a deputed officer, they need many things for the preparation of the face-to-face class. In Jesus' name, amen. Okay, maraming salamat po kay Ma'am Remy Caleda Pahoy. Oo nga pala. So, salamat sa inyo nandiyan. Now, Samuel, tingnan nyo ang obedience, makita natin dito na ito si Samuel ay tinawag ng Diyos. O, tingnan ito Gusto ko makita nyo ito. Sa verse number, yan, chapter 3 naman, 1 Samuel, yan. Okay? Okay, kung nandyan kayo sa verse 8. Verse 8, nandyan si Sir Grissom. At salamat po. Nag-song leading to Ay tungtuwa ako sa inyo. Lalo ni Sister Eileen Bautista Malanot dahil nag-song leader doon sa Masikal. Ay salamat po. Ready, read. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli. Look at that. He arose and went to Eli for the third time. Di ba, Professor De Ocampo? Oh. And said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Mantaki mo yan. Called the child? Ganda naman pagkasabi nito. Look at that. He arose and went to Eli for the third time. Ito mga kapatid, sigurado naman naintindihan ninyo. Pag ikaw naantok, tapos tawagin ka, siyempre, bangon ka. And then pinuntahan mo, di ba sir mga da? Pinuntahan mo yung tumawag sa'yo, ay sabi sa'yo, sandali, hindi kita tinatawag pwede ba balik ka tulog? Tapos, maya-maya, habang siya ay halos managinip na. Ito na tinawag na naman, Samuel. Bangon na naman siya for the second time. Then sabi niya, boss, tinatawag mo ako Sabi niya, hindi kita tinatawag. Balik ka. Sabi, tulog ka lang. Hindi kita tinatawag. Sige. So, to make the long story short, for the third time, talagang antok na siya. Tinawag, Samuel. Bangon siya uli. Alam niyo ang kasama? Pakinggan ito mga kabataan kung kayo'y tawagin, di ba? Ay marami akong nakikitang kabataan habang nag-AML o kaya nagkahawak sa cellphone. Tinawag. Ay sabi niyo, maya na yan. No? Pwede ba tapusin ko muna ito? Narinig niyo si Samuel, hindi. Nung tinawag, bangon siya agad. Putas siya doon. Kala natin, linoloko lang siya. Pero yung palang tumatawag, hindi yung high priest na Eli. Ang tumatawag ay ang Diyos. Ito ang mga kabataan. Maaaring sabihin nyo, hindi ako tinatawag ng Diyos. The moment you understand the word of God, may tinatawag na salvation's calling. Ibig gusto ng Diyos, masave ka. And then later on, kung naintindihan mo na ikaw ay anak na ng Diyos, patungo sa langit.
you will understand that may calling ang Diyos sa iyo to tell others about Jesus. Totoo yan. Look at this verse. Yan ang nangyari sa akin kasi heaven is real and hell is horrifying. Oh, long-lasting hell burning with fire and magma. And you are the only hope of your loved ones and your friends. 5:19 ng Mark. Look at this. Totoo yan mga kapatid. Kaya nga, the moment you understand that, you are going to tell others about the compassion of the Lord. At maging obedient ka katulad ni Samuel. Ready, read. Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, go home. Kanino? To thy friends. And tell them how great things the Lord had done for thee and had compassion on thee. Look at the word compassion. Yun ang kailangan natin sa puso natin ngayon. Ito mga kasama, as you read your Bible, mag-create yung love of God sa puso mo ng compassion. Dahil habang binabasa mo yung Mark chapter 9, na pag namatay ang tao, umalis sa kanyang katawang lupa, at bumaba sa dagat-dagatang apoy sa gitna ng earth, sapagkat nasa gitna ng earth ang hell. Remember, kayo na nag-aral ng science. Center of the earth is burning with fire and magma. Volcano nga ro, you go to your internet at hanap yung volcano. In fact, mayroong bunganga ng hell dun sa Africa na hanggang ngayon, nagniningas ng apoy at asukre. I-search nyo yan. The mouth of hell. Mouth of hell. Africa. Ay makita nyo, kahit i-google nyo, mga kasama. Ang laki yan. Oo. So, if you understand yung sabi ng Bible, na ikaw mismo, pag alis mo sa katawang lupa mo yan, at nagputak sa impyerno, mantakin mo yun. Maliban na apoy, nagniningas ng apoy. Putik. May mga uod na papasok sa tenga mo, lalabas sa bunganga mo. Pastor, saan pa yan sa Bible? Ay, sabi ko sa inyo, hindi kayo kasi nagbabasa ng Bible, kaya wala kayong compassion eh. Ay, maawa ka sa mga loved ones mo kung naintindihan mo na may impyerno. At habulin mo ang kanang salvation. 14 ng Isaiah, tingnan niyo. 14. Na pag bumaba ka sa impyerno, kala mo, okay lang, nakatulad na sa loob ka ng mall? Hindi ho. Ang sabi niya rito. Verse 11. Mga kapatid, tingnan ito. Kaya ako'y talagang merong compassion eh. O tingnan niyo. Thy pump is brought down to the grave, and the noise of thy bowels, the worm is spread under thee, and the worms cover thee. Sabi niya riyan. Ngayon, saan ba yan, pastor? Sa verse number 15, tingnan niyo. Verse 15, saan ba yan? Saan ba yung merong uod dyan? Anong sabi niya? Basahin natin para magkaroon ng mga compassion. Huwag niyo sabihin, ako lang, 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Alam niyo, merong mga tinatawag na deep sea divers doon sa Hawaii. And then, kumuha sila ng camera. Nagdala sila ng tinatawag na robot. Yun ang sinasakyan nila para makapunta sila sa deep sea. Ni-picture nila doon sa tinatawag, kasi sa Hawaii, may mga underground volcano doon or deep sea volcano. Tinitignan nila yung talagang umuusok. And then nakakita sila ng ang hahaba na mga worm. Doon mismo sa bunganga ng volcano. Kaya tama yung sinabi ni Lord Jesus Christ na impyerno hindi lang may apoy, meron din worm. Alam naman ninyo sa science, di ba? There are bacteria that can live in the coldest part of the world. But there are also bacteria that can live in the hottest part
Kaya, kung may compassion ka, you obey the Lord to tell others about Jesus. Bakit? Mark chapter 9, ha? Kaya nga oras na basahin yung Bible, talagang, Lord, kahit man lang makatulong ako sa mga preachers, mag-preach. Oh, 9. Ang sabi sa 43, 44, 45, 46. So, mahaba ito. 43 muna. Kaya magkaroon ka talagang compassion kung obedient ka sa Diyos. Kaya nga, trust and obey. Ready, read. And if thy hand offend thee, ayun, ma-offend daw. Cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, tuloy nyo, into the fire that never shall be quenched. Colon muna, hindi period. 44, ready, read. Where the worm don't die and the fire is not quenched. Sabihin ko sa inyo, kung i-google ninyo yung yung natawag na mouth of hell sa Africa, the fire is not quenched. Look at verse 45 na time. 45, 46. Ready? Begin. And if thy foot offend thee, ayun, yung pinupuntahan mo, kakapahamak mo lang, thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. 46, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Alam niyo, kung meron kayong maksalubong saksi ni Jehovah, inalis nila yung 44 and 46 dyan. Totoo yan, mga kapatid. Kaya, tayo, kakalam yan, ay tuloy lang natin. Look at 47 na tayo. 47, ang sabi ng 47. Ready, begin. If thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter the kingdom of God with one eye than having 2 eyes to be cast into hell fire. O may fire ang hell. Ang mga saksi kasi. Sabi nila, Hades, walang apoy yan eh. Wala. Pero mismo sa Bible nila, ang Hades may apoy. Sa Luke chapter 16. Pero yung sinasabi nila na cemetery, yung grave, ay Taphos, T-A-P-H-O-S, which is a burial place. So, yung burial place, cemetery, walang apoy. Pero yung Hades, ayun, mabasa nyo ha, malaki ang mata nyo, makita ang 47, into hellfire, 48, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Sige. Kaya nga, we need to obey, katulad ni Samuel. Samuel, ha? He obeyed the Lord. Bakit? Ayaw niya na mapahamak ang buong Israel. Pantakin mo, buong bansa mapapahamak kung hindi siya susunod sa Panginoon. Kasi napag-aralan natin, disqualified na yung mga anak ni Eli na ayaw nilang mag-training sa tinatawag na Divine Theological School. Sa Shiloh, anong ginawa nila? Ayun, mahilig kumain ng tinatawag na, narinig niyo? Rare. Alam niyo rare? Di ba? Ako nagluto ko sa restaurant, sabi ng mga Amerikano. Meron tinatawag na rare, meron tinatawag na medium, may tinatawag well done. Anong gusto ng Amerikano? Lalagay nila doon. Alam ni Sister Peli yun, di ba? Rare na tenderloin steak o medium or well done. Yung mga Amerikano, gusto lang rare talaga. Ilagay mo lang sa kwan. Ilagay mo lang sa kawalin mainit. After 15 seconds, baliktarin mo. Another 15 seconds, ilagay mo na dun sa plato. Tapos, hayaan mo yung Amerikano na hati-hatiin yung isaw-saw sa natawag na hot sauce. Gusto-gusto na yun. Ganyan yung mga anak ni Eli. Sabi ng Diyos, wag bilang mga anak ng priest o magiging priest o priest, huwag kayong kakain ng may dugo. Kasi yung dugo, bawal nga yun in those times na kainin. Dahil, sabi ng Diyos, hindi mo pwede kuhan yan kasi kainin yan dahil sanctified yan for the atonement of sin. Sabi nga ng Diyos kanina, pambira naman kayo. Gusto ko na talagang well done ang gagawin nyo dyan.
si Hopni at Pinehas talagang gusto nila. Pero tayo, wag nating gagayahin ni mga yon. Bakit? Bawal nga eh. O, tingnan ito ha. Verse Leviticus. Para pakita ko sa inyo na bawal kainin ng mga high priest yung may dugo-dugo doon sa kanilang tenderloin steak. Narinig nyo? Na kailangan well done. Leviticus 17. Sabi niya rito. Okay? 10 and 11. Okay. Sabi niya, 10 and 11. Para makita niyo bakit pinagbawal ng Diyos sa mga taga-Shiloh. Nakakain ng kan. May dugo-dugo pa. Kinakailangan well done. Ano sabi niya? Batas ito. Leviticus yan eh. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. And here is the reason. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the what? Altar, to make an atonement for your sins, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. You see? Ganun yan sa Old Testament. Look at 12. Ano sabi niya? Therefore I say unto children of Israel, no soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. It's because para sunugin sa altar yan eh. At hindi lang yung dugo. Leviticus 3:17. Ano pa ang pinagbabawal ng Diyos? Kaya ang kinakailangan, well done, halimbawa, i-barbecue, no? Kinakailangan, wala lahat ng dugo na. And then, dito sa verse 17, dapat walang maiwan na taba. Ready, read. It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. Ayun. Kasi nga, for the altar nga yan eh. Kaya ito si Hopni et Pinehas, di ba, Ma'am Kalisahan Bundang? Oh. Sabi ng Diyos, ito ang patakaran, ha? Leviticus na yun, ha? Nasa Samuel na tayo. Alam niyo, mga nagmamadali na mga tao, walang mangyari sa mga yun. Oo, totoo yan. Daming nagmamadali. Yung iba, nagmamadali mag-asawa. Ayun, sira buhay. O katulad ng na-meet namin ngayon. Sabi ko, kamusta na ho kayo? May binili kami doon. May dumating na bata. Sabi ko, ano yan? Anak ko po. Anong misis ka na? Hindi ako misis, single mother. Ang dami ng single mother. Alam niyo mga kapatid, ayon sa Genesis 15:16, kung dumadami pa yung ganyan, magagalit ng Diyos. Totoo. Kaya, kayo dyan iniiwanan yung mga anak, kayo makalalakihan, ay magagalit ng Diyos sa inyo yan, magkaroon kayo ng matinding aksidente sa buhay. Sige. So, salamat at obedient si Samuel. Hindi katulad ni Hopni and Pinehas. Pagdating sa tinatawag na dietary laws, talagang obedient ito si Samuel. Pagdating naman sa moral law in relation to women, talagang matindi ito si Samuel. Pero si Hopni and Pinehas, lahat ng papasok doon sa kumbento, abay, kanilang pinaglaruan. Kaya nagalit ang Diyos eh. Ito kung disobedient tayo, magagalit din ang Diyos sa atin. Tulad ng nanay at tatay yan eh. Diba? Disobedient ng anak mo. Sino bang tatay, nanay? Sabi, salamat ang anak ko disobedient. Salamat ang anak ko naputulan ng paa dahil disobedient. Hindi pag naputulan ng paa yan, sino mag-alaga? Tama? Di tatay at nanay. Sabihin ko sa inyo, nakakaiyak pero may mga tatay at nanay na umiiyak sa araw nito, sa oras nito. Dahil mga anak nila disobedient. Masakit ang loob mo na bilang tatay at nanay. Kung disobedient ang anak mo, bakit? Siyempre, sabi mo, yung sinabi ko sa inyo, may isang nanay nagsabi sa akin, Pastor, hindi naman natin pinalaki mga anak natin ganito, di ba? Opo, sabi ko. Kaya lang, choice nila, gagawin yan. Hindi naman natin choice yan, di ba? Kundi, tayo, nung tayo ay lumalaki, naniwala tayo sa magulang natin. Sinusunod natin kaya nakarating tayo sa level na ganito. Sila,
Nagising sila na. Oh, ang daming blessing. Ano ginawa nila sa blessing? Ginamit nila pang barkada. Ang loloko. Kaya, wala na sila. And I welcome Pastor Antonio Aquino from Baguio City. Totoo yan mga kasama. Therefore, Samuel became a great leader because he was obedient. Ha? Mantakin mo. 3 times tinawag. Gabi pa. Tulog pa. Pero bumangon for the first time. Tulog uli. Next, tinawag uli. Bumangon na naman. O ilan sa ating ganon, baka sinasabi, niloloko lang ko nito. Third time, bumangon uli. Obedient eh. At sabi niya kay Eli, you are calling me. Ang ginawa ni Eli, sabi niya sandali. Pag tinawag ko uli, sabi mo, speak Lord, for your servant listens. Ginawa ni Samuel. Tinawag sa uli ng Diyos for the 4th time. Samuel. Sabi, pag ngayon ito sabi ng Bible, sinunod niya yung nilagay ni Eli sa kanyang bunganga na salita. Ano yun? Speak, Lord, for thy servant heareth. Sinunod niya talaga yun. Hindi siya nag-imbento ng sarili niyang salita. Yun ang kagandahan sa ating mga Bible-believing Christians. Mga preachers, huwag natin gawan ng ibang version ang Bible. Kung ano sinabi ng Bible, huwag na natin palitan. Once saved, always saved. Malinaw ho yan sa Bible eh. 14:8 yan ng Romans, di ba? So, tulad tayo ni Samuel, na obedient tayo, na huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ng Bible. Yes, we can elaborate it to make it clear, pero pagdating sa doctrinal issues na salvation by grace through faith only in the Lord Jesus Christ, wala nang dagdag yan. Why? Because Jesus said, I'm the way. Saan ka makatagpo sa sanglibutang ito? I'm the way to heaven. Sige nga. Wala. Kaya maraming tao hindi nakakatiyak sa langit sapagkat hindi nila alam. Pero when you accept the way, your only way to be saved, Jesus. Sigurado ko sa heaven. And sabi niya, the truth. Ibig sabihin, nagsasabi ng katotohanan to. Kaya nga, every time makita niyo yung word na verily, translated yan Tagalog, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. At sabi niya, sino man sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kayo na nanonood sa television dito sa local community natin, dito sa syudad natin, at marinig yung pangalang Jesus. Marunong naman kayo magbasa, marunong kayo mag-search. Meron naman Bible dyan sa cellphone nyo. Puntahan nyo yung John chapter 6. Makita nyo na oras naman ng palataya kay Lord Jesus Christ, yung namatay sa cross, nabuhos kanyang dugo, na ilibing, pangatlong araw na buhay muli. At tawagan mo siya. Sabi ng Panginoon Jesus, katotohanan, sinasabi sa inyo, ako ang tinapay ng buhay. Sino man sumampalataya sa akin, hindi na kailanman magugutom. At ako ang tubig ng buhay. Kaya ito, sino man uminom sa akin, tatanggap sa akin, kailanman hindi siya mauuhaw throughout eternity. Ganon ho yan mga kasama. Kaya yun ang pag-asa ng bawat sa atin. Ikaw ngayon, kung nanonood sa television po, pag-asa mo si Jesus. Sabi ko sa inyo, nakakalungkot, pero may mga nagpapakamatay kasi nawawalan ng pag-asa. Lalo sa panahong ito. Kaya mga kasama, tayo na believer, katulad dapat tayo ni Samuel, na obedient. Katulad ng mga judges, katulad ni Gideon. Obedient yan. Sabi nga ni Gideon, mahirap lang kami. Pero sabi ng Diyos, alahanin mo, samahan kita. Sabi ni Gideon, kung samahan mo ako, Panginoon, maglagay ako ng tuwalya dito. Bukas, tignan ko kung may tubig. At lahat ng lugar, lahat ng damuhan na yan, walang tubig. Yung tuwalya lang may tubig. At kinabukasan nga, pinigan yung daming tubig. Kaya nailagay niya sa baso. Tignan niya. And then, sabi ni Panginoon, isa na lang sabi niya. Ang tuwalyang ito, ilalagay ko rito ngayong gabi.
Lahat ng lugar may tubig. Dito sa tuwalya, tuyo. Kinabukasan nga, tuyo nga. Sabi niya, Panginoon, sige, I am going to do what you want me to do. Ito mga kapatid, bilang kapatid niyo sa pananampalataya, lahat ng aking hiniling sa Diyos, binigay niya. Kaya nga mga kapatid, nandito pa ako hanggang ngayon, buhay pa. Sabi ko sa inyo, early riser ako. And then, hindi lang yun. Nakaka-kain pa ng masasarap na pagkain na binibigay ng mga membro. Salamat po. Kaya, ito, pagkatapos ng program na ito ay, aywan ko kasi mayroon nag-anyaya sa amin. Kain daw kami ng, rice cake. Okay, thank you po sa mga nag-anyaya sa amin. Kain ng rice cake. So, mapansin ninyo, obedient ito si Samuel. Kung hindi siya obedient, hindi na isulat yung Book of Ruth, Book of 1 Samuel, and Book of 2 Samuel. You see? Ikaw, kung hindi ka obedient. Kayo mga pastor, di ba? Kawawa naman yung iba, walang nasave. Walang mission. Dahil naging obedient ka, ilan ang kumakain ngayon na pastor? Di ba, Pastor Darwin? Salamat po. Ilan ang mga pastor na may sariling silungan? Di ba, Pastor Tom? Kasi naging obedient ka. Kaya, pagdating sa langit, sabi ko sa inyo sa 2 Corinthians, may lalapit sa iyo at sabihin, salamat po at nag-preach ka. Salamat po at nagsuporta ka. Bakit? Dahil naging obedient ka. Remember, obedient people will never go dry. Totoo yan. Ay sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang Diyos ay Diyos. At God is a God of miracle. Okay, pakinggan natin itong sinabi sa Isaiah na ang Diyos ay Diyos. Pwede ba? Ang bait nga ng Diyos sa atin, buhay pa tayo tingnan natin yung sinabi sa Isaiah. Ang ganda naman ng pagkalagay dito. Okay. Verse chapter 65 ng Isaiah. Ang ganda ng pagkalagay naman dito. Verse 13. 13. Ano sabi niya? Therefore, thus saith the Lord, ito Lord God. Behold, my servant shall eat. Totoo yan. Kaya kayo mananood sa television, kami na lingkod ng Diyos, nakakakain. At kami na sumusunod sa Diyos, nakakakain. But you shall be hungry. Araw-araw ka kumakayod, gutom ka pa rin. Alam ba bakit? Kasi may bisyo ka. Behold, my servant shall drink, but ye shall be thirsty. Bakit? Hindi ka save. Nakita niya na. Behold, my servant shall rejoice, but he shall be ashamed. Bakit? Tinanggihan mo ang Diyos Ay, totoo yan. Sinabi ko na nga sa inyo yan nung araw May tumanggi sa salita ng Diyos at tinanggihan kami. Ano nangyari? Lahat ng kayamanan niya na nalunod. Tapos nung nakita ko sa ospital, hiyang-hiya siya. Bakit? Tinadyakan niya kami. Pinaalis kami sa bahay. Ay, talagang matinding kayaman yun. Pero, hiyang-hiya talaga siya. And then, nung nakarecover, pilay, masalubong din namin. Kung maaari, magturakbong siya sa hiya niya. Kasi dati talaga, may sasakyan. Merong, sabi ko sa inyo. Tapos kung i-overtaking niya ako dyan si Isabela, meron siyang sakyan mabilis May porpira ako, magarinog talaga, tawanan sila sa loob ng sakyan nila. Kasi mabagal ang sakyan ko. Pero later on, dahil sa kanyang pagkasakit na ibenta lahat. Pati bahay lang ganda-ganda, banta lahat. Nalaman ko, tumira na lang sa tinatawag na resettlement hanggat namatay. Iyang hiya talaga. Bakit? Ayaw niyang Diyos narinig niyo. Tingnan natin Psalms 34. Kaya kayo dyan na sabi niyo, gusto ko. Ano mangyari sa iyo? Kung gusto mo. Kaya salamat kay Samuel, obedient siya.
Kayo dyan na nanonood sa akin, ha? Gusto mo, ha? Sabihan ka ng nanay mo, tatay mo, ha? Pakinggan naman nating salita ng Diyos. Ayaw mo! Ano mangyari sa iyo niyan? May Psalms 34 yata. Ano yung sabi niya? Verse 21. Ano sabi niya? 21. Kaya salamat kay Samuel, obedient siya. Alam niyo mga kapatid, meron pa tayong pag-aaralan dyan kay Samuel. Dahil obedient siya, marami tayong mapakinabangan sa turo niya. Ready, read. Evil shall slay the wicked. Ibig sabihin, lahat ng bisyo mo, papatayin ka niyan. Hindi ba alam yan? Lahat ng panloloko mo sa babae, kapwa mo, papatayin ka niyan. And they that hate the righteous shall be desolate. Kung ayaw na ayaw mo kami, dahil right naman sinasabi ko, at right naman pamumuhay namin, maging desolate ka. Walang mangyari sa buhay mo. Kamusta ka? Ganon pa rin. Walang pagkausad. Look at verse number 16. 16. Bakit hindi ko mausad? Verse 16, ano sabi niya? Saan nga natin? Kaya nga dapat obedient tayo eh. Ready, read. The face of the Lord is against them that do evil. Tuloy nyo. To cut off the remembrance of them from the earth. Tingnan yan ha. Kung ayaw na ayaw mo ang Diyos, gumagawa ka ng mabuti, tinatalikuran mo ang Diyos, darating ang araw na wala ka ng pangalan sa lupang ito. Wala nang magmana sa pinaghirapan mo. Ay, sabi ko sa inyo, totoo yan. Kaya nag-amen po si Sister Panaya, Sister Donna, at Sister Alaya Jose. Tingnan yan. May mga taong ganon. Magulat ka lamang. Wala lupa nila. Ay, totoo yan. Dumaan kami, punta kay Pastor Hernandez. Kayo na sumama sa amin, di ba? Naalala nyo yun. Dumaan tayo sa harapan ng church ni Pastor Culyado. Tapos mamaya-maya, sabi ni Pastor Bukel, wala na yung lupa dito. Napunas yung lupa. Totoo yan, napunas. Lumipat sa kabila. Alam ni Ma'am Nelly Balag din yan eh. Naalala yung Ma'am Nelly Balag, di ba? Doon sa Taba. Di ba? Doon sa Taba, dito ang Taba. At dadaan ka doon sa maraming kape nung araw. Di ba? Dito, before doon, naalala mo yon? Ang daming kape doon nung araw. Ngayon, ito, kailan kami punta kay Brother Claveria? Last 2 years ago. Wala na mga kape. Ay sabihin ko sa inyo, parang ladag yung kape nung araw na yan eh. Kasi ang ilog malayo pa. Ngayon, yung papunta ka from Taba to Doyon, wala, sa gilid ka na lang ng bundok dadaan kasi naubos yung sa lipi na fertile place na kadaming kape. Talagang maraming nagbuburas ng kape doon nung araw. Wala na. Inalis ng Diyos yung lupa, pati yung kape. Kasi pinag-aawayan yung kape. Nag-amen si Ma'am Neil. Totoo yan. Kaya wag natin yung pagmalaki na, may kayamanan tayo rito. Alam mo yung kayamanan, katulad ni Job, it can leave us anytime, any day. Riverbed na lang. Tama, sabi ko sa inyo eh. Kaya wala tayong pagmalaki, mga kapatid. Nandyan si Professor Ma'am Nelly Unibalag. Totoo yung riverbed na. Kasi nung nag-aaral pa lang mga yan, kay Mr. Basang, dadaan pa sila dun sa ladag na yun. Silong ng mga kape. Pero ngayon, yan, riverbed na lang. Katulad din si Enrile, nakita niyo yung baba ng church ni Pastor Culyado. Kayo na nakakita. Di ba sabi ni Pastor Bukel, ikaw Pastor Bukel, 1 kilometer away pa yung Cagayan River noon. Ngayon, 10 meters na lang bago kalsada. Naubos pa kung hindi sila naglagay ng river control. Wala tayong pag-ari dito. The best thing na gagawin natin is to come to Jesus. And sasabihin ni Jesus sa atin, last verses, look at this. John 14, 1-3. Okay? Welcome. And I'm also praying for the Bayani Lopez family with the Orbina family. Yan. Palagi pinagpe-pray kayo lahat. Kasi nandiyan kayo sa Bayani. Letter B, Bayani.
Bangalan, Borja, Barbarello, Balag. Yan mga letter B. Letter C, Kalisan, Kakatyan, Claveria, Calabasaron, Kabalding, Kabanada, Karayugan. Pinagpepre ko letter C. Ang dami ko pinagpepre yan. Ready, read. Let not your heart be troubled. Yes, there will be troubles. There will be wars and rumors of wars. At tataas pang gasolina daw in coming days. In fact, sa araw na ito, tumaas naman ang gasolina. Dahil tumitindi ang gera sa Europe. Ay tataas pa yan. Pero let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Why? Meron tayong tahanan na puntaan. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Para sa iyo yan. And just say, Lord Jesus, salamat po. Handa ka ng lugar para sa akin sa langit. Salamat po at binili mo ako sa mahalagang mong dugo, Lord Jesus. Pasalamat ka. And then, itong maganda sa verse 3. Nang sabi niya, and if I go and prepare a place for you, tanggapin mo pa sa iyo yan eh. I will come again. The certainty of His coming is to kasi I will, sabi niya. I will come again. And receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Pray na tayo. Ang Diyos, salamat po sa oras nito. Salamat sa mga kapatiran na nag-pray para pag-aralan namin ang obedience ni Samuel. Oh, how we wish that all children, all those who are going to school, are so obedient so that they will become successful career one day. Like Ma'am Nelly and others, Lord. Like Atene, like Tribe and K, like Kit and Chriselle, like Jeff and Jess. And others, Lord, like, yes, Jason, like Michelle and James, like Elgin and Melrose, and others, Lord, who are working, who are now independent and being a helper to their parents and progressive. Bless, Lord, these people because we have a ministry to reach others. Rebuke Satan's demons and bless all our government officials. Pray for Brother Claveria as he prepare for the Pinagsasalecag Hospital that all his constituents will be united with him. Keep them safe in our place. Bless Pastor Odlo as he continue to preach. And all the pastors. In Jesus' name, amen. God bless you all.